At that time, ayun, puro trabaho and then Kasi na-meet ko si Dave sa work eh. Sa work ko na siya na-meet. trabaho lang. Puro trabaho lang ako that time and then Si Mitch, very work-oriented. Career, work and family lang talaga yung priority ko before. Tapos, di rin ako masyadong ma-friends nun. Kasi nga, iisa lang yung friend ko sa uptrade nun. parang that time kaka-break ko lang ata dun sa Pasko. First impression ko kay Mitch, mabait naman si Mitch. First encounter ko kay Mitch is parang pinaka-natatandaan ko na isa Libis dati. Kung dumating ako doon and then pagbaba ko pa sa truck noon is yun, siya yung pinaka-unang nakita ko doon sa Libis sa store. Medyo kulot pa yung buhok niya noon, kaya akala ko parang medyo pagkakawi kay Goldilocks ang dating. Ang unang pag-uusap namin is parang always lagi naman sa trabaho since kasi parang medyo connected yung trabaho ko sa trabaho niya eh. First impression ko sa kanya, parang masungit siya eh. Hindi talaga siya parang para sa akin, hindi siya friendly. Hindi mo siya makikitaan na ngumingiti kapag gagano lang yan. Ganun lang siya. As in, yun yung default niya nung unang-una kami nagkakilala na sabi ko, masungit talaga siya. Sayang, cute pa naman. Parang siyang cartoons. Parang feeling ko ganun siya, parang pag gumalaw siya ganun, parang siyang nasa cartoons. Ganun. The first encounter namin, Dave, di ko siya makakalimutan kasi sahod day, tapos closing na siya, pero magsasara na ako ng bintana sa office. Tapos, ang kulit niya, nakaka-visit siya. Tapos sabi niya, Ma'am, kulang yung sahod ko. SM na ako nung time na yon. Tapos sabi ko, huwag ka sa akin magreklamo. Sa HR ka, taga-compute lang ako. Tapos di niya talaga ako tinigilan na hanggang sa makalabas ako ng office, Ma'am, yung sahod ko kulang talaga. Ganon siya. So, yun yung first encounter ko sa kanya na sabi ko, ang kulit ng batang to. Birthday ko yun. Tanda ako. Birthday ko yun nung na-transfer siya dun sa branch namin. Tapos, Nagsimula kami, usap-usap, konti-usap din. pagkatabi yung table namin. And that time, broken-hearted siya. Tapos, mega comfort si ate mo, ganon. So, yun yung time na naging close kami. Nagkaayaan na kumain sa labas. Yun, puro kainan. Post sa Facebook, hashtag food porn, puro ganon. Tapos hanggang best friend niya na ako. Yun, may balak pala. Hanggang sa yun, nagka-developan na kami. Talagang kumakain kami sa labas. Parang yun yung banding namin. Labas kami, lakad-lakad lang kami sa Cubao or sa Marikina. Tas Sa kainan talaga. Oo, food talaga. Parang nagkasundo talaga kami sa pagkain. Unang date namin ni Mitch is sa Manila Ocean Park. So, yun. Alam niya kasi na parang nahilig ako sa mga isda. So, siguro yung takas na date namin. Yung unang official date namin, noong October 2. October 2. Ah, hindi. October 2 pala. Tama. November ba? October. Favorite place niya kasi yung Ocean Park. Tapos, kakatapos lang kasi ng birthday niya. So, parang gift ko yun sa kanya. Yun. Nung nag-decide kami na mag-off. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat. Pero, nag-break kami. Nag-break talaga kami nun. And nag-start yun during pandemic. That time kasi sa part ko yun eh. I mean, mali kasi sa part ko yun na kumbaga parang Basta hindi kami magkaintindihan na and yung communication talaga is off. Tapos pandemic pa, hindi kami masyadong nakikita. Trinay naman namin ilaban siya. Nagkabalikan kami. ako yung nag-initiate. Nag-chat ako sa kanya. Parang nagparamdam ako sa kanya and then Nag-chat naman siya. Sakto, January 2023, nag-usap ulit kami. that time hindi pa naman siya taken ng iba. I mean, parang gano'n. So, nag-usap ulit kami and then nag-decide na magkita, pumunta naman siya sa bahay.
we'll try to work things out ulit, ganun. And nanligaw talaga siya ulit, and ayun, hanggang sa naging okay, as in, okay na okay siya, as in, parang ibang tao yung dinedate ko that time. Tapos, 2024, February this year, yun, naging official ulit kami. After a year na sobrang inilaban niya, sobrang in-effortan niya naman talaga yung pagbabalik sa akin, yung return of the comeback ng taon. Si Dave kasi, hindi siya yung Mr. Grand Gestures. Siya yung Mr. Little efforts. Pero alam mo yung ramdam na ramdam mo talaga yung love niya. Material wife. Para sa akin talaga na makakaintindi at makakaunawa sa akin. Sa ugali ko, sa ugali niya. Doon lang, bigayan. May time kasi na sabi ko sa kanya, babe, wala na akong allowance. Ganun ako. Sabi ko, parang kakapusin ako sa budget. Tapos isinakay niya ako ng tricycle. Tapos, nung palayo na yung tricycle, kasi sa back ride ako sumakay nun, may tinuturo siya, kung ganyan siya. Tapos, sabi ko, ano kaya yun? Tapos pagtingin ko, nung pagdating ko sa office, binigyan niya ako ng pera na hindi naman ganun kalakihan, pero yung thought na alam ko na sa sarili ko na itong guy na to, hindi ako, uy, galing ako. Hindi ako papabayaan. Yun. So, isa yun sa talagang tumatak sa isip ko. Oh my God. Ala! Hindi ako mahilig mag-message. Mag-message. So, yun, baby, Hi, Dave. Hi, baby. maraming salamat sa lahat ng suporta, sa time, yung time na walang-wala ako is nandiyan ka pa rin. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin umaalis. Sabi ko, mahal na mahal kita. Sobra. Thank you for everything and sa pagstay sa tabi ko kahit na sobrang hirap. Alam ko sa sarili ko na ako yung pinakamahirap intindihin na tao sa mundo. Like yung temper ko, yung mood swings ko, sobrang lala niya. Pero nilulok mo siya beyond that and sobrang thankful ako kasi hindi ka nagsasawa, hindi mo ako sinukuan and sobrang thank you din kasi dun sa second chance na binigay sa atin, talagang winork out mo, in-effortan mo, and eto tayo ngayon, haharap na kay Lord para maging isa, and yun, sobrang happy ko na ikaw yung binigay sa akin. Ayun, thank you. I love you. Bye-bye. Company outing namin. Tapos, may zipline. Tapos, ang tapang niya, girl. Like, ang tapang ni kuya mo. Zipline siya, may pa-camera pa siya, ganyan. Tapos, nung nireview na namin yung video, may video pa kami. Gusto mo makita?